Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto pong si Bibi Gandang Hari. Pinangalanan ang Pogo Godfather. Grabe. Parang unusual ito Pinangalanan ang Pogo Godfather. Sige, pakinggan natin si Hari. Dami-damihan naman nila. Pagkatapos ko sabihin naniniwala ako sa pagkatao ni Secretary Remulla, pakibilisan naman ang pagde-deport. Bakit naman kami matutuwa na 6 pa lang ang nade-deport? Dami-damihan nyo naman. Ano ba't ako nang gagalitin dyan? Inalaga ako ni Presidente, tumawag sa akin yan. At kaunting pagkakataon lang yun, mabibilang ko sa kamayan na talagang tumawag si Presidente Duterte para magpagbigay ng instruction. Isa sa mga tinawag niya sa akin, ito, Pogo, casino sa panahon ng ECQ. Banya, pabubuksan ko yan dahil kailangan natin ng pera. Siyempre, sunod naman ako, bagamat ako'y talagang tutol sa mga sugal-sugal, no? Dahil ako isang Kristiyano. No? Yun, ito yung sinasabi ko kanina. Dito nyo makikita na yung paninindigan ni Harry Roque, ganun-ganun lang din naman pala, madaling baliin. 'Di ba? Tutol siya, alam niya kasi po kung ano yung Pogo. Pero dahil nga po naman si Digong na nagpatahimik sa dating anti-Duterte at madaldal na si Harry Roque na binigyan ng pwesto at ginawang spokesperson, sikat agad sa kanyang administrasyon. Aba, 'di ba? All of a sudden naging defensor, naging tagapagtanggol ng Pogo. At pinatawag pa namin ng PAGCOR, kinuha ko yung datos doon sa Association of Service Providers, kung hindi ako nagkakamali, 20 billion in regulatory fees ang binabayad nila over 4 years, 1 billion ang binabayad nila in license fees. No? So, dinipensahan namin yan dahil nga ang tanong, bakit bukas ang POGOs na classified as BPOs at bakit bukas din ang casino samantalang saradong lahat? Ang sagot ni Presidente, kasi kailangan ko ng pera dahil ang daming gastos para sa COVID response natin. Pero ang totoo niyan, kaya ako nang gagaliiti sa Pogo dahil nga matapos ko dimensahan ng Pogo, nakiusap naman sa akin yung mga kaibigan natin sa mga embassies na bagamat sila itutuloy lang talaga sa Pogo dahil yan ay sinisira ang buhay ng mga Chino, naintindihan nila. May mga legal na Pogo na okay, dahil sa batas ng Pilipinas, hindi nila pwede paghimasukan, no? Pero may mga Pogo na gumagawa rin ng mga kriminal na bagay. Gaya ng phishing na tinatawag, kinukuha nila yung credit card data ng mga Chino at kinukuha na ng pera. So pinagpaalam ko naman yan. At pinayagan naman ako nung pinarating ko sa NBI at grenade. Matapos ma-raid, ang daming mainland Chinese na na-aresto. Kung di ako nagkakamali, about 60. Nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas ng mga Pogo. Chino rin. Pakibilisan naman ang pagde-deport. Bakit naman kailangan miski illegal na? Dahil ito'y phishing na ng credit card. Okay, yung credit card phishing, ano yan iba yung credit card na ibinigay, legit na sinign up, tapos nanakawan. Yung credit card phishing, ito yung let's say magpapadala sila ng mga malware, ganon. Yung mga parang virus na magpo-prompt sa'yo na parang messages na, hey, yung card mo nag-decline, pero totoo hindi naman nag-decline. Gusto lang nilang ma-access ito. Bakit? Kasi nag-attempt ka na magsugal. Nag-attempt ka na gamitin ang website nila. And then all of a sudden, nagbago isip mo. So ngayon, from the Pogo, may mga nakabantay doon. So, ngayon gagawin nila ngayon, magpapadala sa'yo ng mga scam na mga messages, parang dito sa atin din. Na yung card mo, may nag-attempt, gano'n, may nag-attempt, syempre naisip mo na, teka muna, parang nag-sign up lang ako Kakatakot naman yun. Ngayon, ang message, please log in, gano'n, para ma-confirm or para ma-manage mo ang iyong security. Ikaw naman, syempre, pera mo yan, credit card yan or debit card mo. No? Ang gagawin mo, magsa-sign up ka o magbubukas ka ng website. No? So, sasabihin sa iyo, please log in. Pag log in mo ngayon, merong one-time password. Bibigay. Please enter the code. Ganon. Did not receive. Siyempre maghahanap ka. Check on your phone, ganyan, messages. Kita mo sa messages. Enter mo ngayon yung OTP mo. Tapos ka ngayon. Ganon. Tapos hindi mo alam, akala mo, secure kasi nakapagpalit ka ng password, okay na yung wala namang nangyari, walang nabawas, pero nasa kanila na po
ang detalye ng card mo. Okay, naa-access na nila yung account kahit pa nagpalit ka ng password. Oh. Ngayon, ang mangyayari dyan ay, eto na, may araw na nanakawan ka nila. Oh, halimbawa, sumahod ka. Ano bang gagawin mo pagkasahod mo? Mag-grocery ka. Sasabayan nila ngayon ang nakaw ng pera mo. So, iinit ang ulo mo. Akala mo yung grocery store o yung supermarket o kung saan ka nagpunta, yun ang nagnakaw ng pera mo. Pero ang totoo, sila pala. O, hanggat hindi nila nasisimot yan, nako, paulit-ulit nilang kukunan yan. Minsan, mga small amount lang na pag tinignan mo, parang wala lang. Ganun po ginagawa ng phishing. Fraud na sa China, pinaghimusukan. Ang nalaman ko, 200 million ang ginasta, linagay dito, linagay doon, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. Okay. So, ginawa ho niya, nireport ni Harry Roque etong sa multinational village. Diba? Ngayon, ni-raid yan ng NBI. Sabi niya, nalaman niya po kalaunan, 200 million. 200 million po ang iginastos nitong Matthew So. Isang inchik din. Kaya nagtataka ako eh. Ito po hindi ho bago itong video na to. Medyo mga ilang araw na rin yan. So, dapat 'di ba kinakastigo na rin yan, hinahunting na rin yan. O dinampot na rin yan ng mga kapulisan natin. Yang Matthew So na yan. Pero bakit wala pa, 'di ba? So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman-laman ko na meron pala silang parang mafia boss dito, na godfather, na walang ginawa ko hindi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Yun, exactly. Kaya po yung sinasabi ni Mayora Goo, 'di ba? Kaya hindi siya nag-iinspeksyon sa Bamban, sa likod lang ng munisipyo, kasi meron pong bantay doon 24/7 na tao ng PAGCOR. Na PAGCOR na nagbigay ng lisensya sa Pogo. Para makapag-operate doon. Ngayon, etong Pogo na to, itong taga-PAGCOR na to, wala hong inuulat na kung ano-ano. Sabi ko nga imposibleng wala kang mauulinigan ng mga irregularities dyan. Kung talagang ginagawa mo ang iyong trabaho. 'Di ba? Eto, nalaman pa ba natin ang pangalan kung sino yung taong yun? Oh. Kamusta na rin ang balita na kapag nalaman natin kung sino ang nasa likod ng Pogo dun sa Pampanga, sa Porac, mayayanig daw ang sambayan ng Pilipino. Sino ba yan? Si Gloria Arroyo ba yan? Kasi yun ho yung makakayanig. Dating presidente yun. Si Duterte ba yan? Senador ba ang may-ari niyan, ang nasa likod niyan? Hindi po yung nagmamay-ari ng lupa ang pinag-uusapan dito. Pag sinabing nasa likod, alam natin, pag sinabing Pogo, that is illegal Pogo na eh. Okay? Matagal lang may Pogo rito, but they're doing good. Kaya lang, ito pong pinangalanan ng Pogo rito sa Pilipinas, ito po talaga yung pumupugo. Tama yung sinasabi rito ni Harry Roque. Yeah, that's correct. Money talks. Di ba? Alam nyo, may nagkaroon na ng tao na ganyan si Stonehill, no? Nung panahon ni Presidente Macapagal, na-deport yan. At Amerikano yan, no? Na ang kanyang patakaran, lagay dito, lagay din. Importante na matigil yan kasi nga problema na natin ng korupsyon sa Pilipinas, pinalalala pa ng mga ito. Nang nalaman ko na meron palang godfather ng mga pukos dito, na illegal, gagasusan para mawala ang problema. Talaga nang galaitin ako. At kahit ako ay inatasan dati na depensa ng Pogo, hindi ko na gagawin yan dahil din ako spokesperson. Sinasabi ko ngayon, ngayon ka lang nagkakaganyan. Ito yung problema, Harry Roque. Alam nyo na kung ano ang Pogo. Dahil ang China, ino-oppose ang Pogo. Noon pa ayaw ng China. Presidente pa si Duterte. Spokesperson pa siya. Ayaw na po ng China ng Pogo dito sa Pilipinas. Hindi po dahil sa tawag dito anti-China yung mga Pilipino. Hindi po ganun. Ayaw nila dahil ang binibiktima yung mga Chino. Dahil nga po dyan sa scam. Overseas pong ginagawa. Ang hirap i-trace. Ang hirap huntingin yung gumagawa. At nalululong sa sugal yung mga mayayamang Chino. Pati yung di gaano kayaman. Kaya ayaw nila yan. Pero dito sa Pilipinas, pinabuksan dahil sa pera. Naalala ko rin tuloy si Duterte na binibiro
mga taga-China na gawin na lamang tayong probinsya dahil daw ang China, madami ding pira. Ang inang buhay ito. 'Di ba? Dahil lang din ba sa pera? O eto, ginawa nila ito, pinabuksan dahil po sa panahon ng pandemic. Wala raw kita. 'Di ba? At ang ginawa pa nila para ito mabuksan, pinalagay nila ito under the category of BPO. Sapagkat ang ilan po sa mga industriya, bukod sa mga ospital, ang pinapayagan dati ay ang BPO. Kaya nga kami noon, naka-house arrest kami. Naka-home-based kami. Yung iba naman, naka-hotel. Yung iba, on-site. Talagang stay-in na sila doon. Yung mga tinamaan na talaga ng ECQ. Na-stay in sila ng 2 buwan. Hanggang ngayon, may mga naka-ano pa rin, mga home-based kagaya sa anak ko. So, hindi po dapat bahagi ng BPO industry ang Pogo, yung pasugal na yan. Kasi casino yan eh. Pagcor yan dapat ang under niyan. Kaya lang, para ho ito mabuksan at mapagkakwartahan, magamit, ibig kong sabihin. Pero sabi nga ni Roque, nung madulas ang bibig niya, ang Pogo ay isa rin ng uri ng industriya, no? Katulad ng BPO, na siya po naman na nagbibigay ng cash resource sa presidente. Diba? Ay, sa gobyerno pala. Kasi nga ho, ba't sinadya ni Roque yun? Ayaw niya pala talaga ng Pogo. So, ginawa niya, kamalditahan, kahit papano, medyo ibinuking. Itigil ang Pogo dahil bukod doon sa sinisira ang buhay ng mga taong Chino, Taong Chino. wala pong ginagawa yung mga taga-Pogo na yan, yung mga lalong-lalo na yung godfather ng Pogo, kundi kurapin ang mga taong gobyernong Pilipino. Bakit naman tayo papayag na Kung tragis yun na nga eh. Alam mo pala, alam nyo naman na ganyan ang mangyayari eh. 'Di ba? Bakit kayo nagpasok? 'Di ba? Bakit hindi ka nag-resign? Hindi mo inaway si Duterte? Oh, tinawagan ka na para idepensa. Kasi sa ano yan eh, ididepensa niya po sa press conference, sa press briefing nila sa Malacanang Press Club. Pero wala, 'di ba? Tapos ngayong panahon ni PBBM na siyang umaani na ng social cost nakagagawa ng Pogo, eto na, bida-bida na rito. 'Di ba? nalalala pa nila ang problema sa korupsyon dito sa Pilipinas? Lumayas na kayo rito. Hindi lang kayo naninira ng buhay ng mga Chino, sinisira nyo rin ang aming demokrasya dahil kapag Grabe talaga, no? Concern na concern sa buhay ng mga Chino. kayo naglalagay sa mga taong gobyerno, talaga naman pong kayo'y nagiging kabahagi ng problema ng korupsyon. Layas na ang aking panawagan. Sabi ni Annabelle Channel, sa Macau maraming casino doon. Bakit di na lang doon sila magpagawa mga Chinese na yan? Bawal po yung klase ng sugal nila doon. 'Di ba ang Macau China? Kasi po, yung ginagawa rin sa Pogo na nandito sa atin, ito po yung illegal na ginagawa. Pero yung offshore gaming, yung ganon, kaya na sinabi nyo, may mga casino doon. 'Di ba? Kasi yung casino naman na typical, kaya pinapayagan yan, pupunta doon. 'Di ba? And then from there, gagamit sila bibili ng mga chips pang sugal. No? So, kumbaga, safe yung kanilang mga account na credit card. Hindi katulad na kapag online, kayong offshore gaming, yun, doon po nadidisgrasya yung kanilang mga kaperahan. Kaya ayaw ng China yon to protect their citizen. Ang problema, ang Pilipinas tinanggap dahil po sa wala raw pera. Lahat ng industriya sarado. Sugi na kayo dito. Ang problema kasi wala na sila mapuntahan. Nung tayo nag-quarantine, nagpunta sila sa UAE. Ay naku, lalo namang hindi sila pupwede ron, mga Muslim doon. Ay pupugutan sila ng ulo ron. Di ba? Sa Cambodia, pinapalayas na rin sila dahil grabe na yung korupsyon. Ako, I'm sorry ha, marami tayong kaibigan ng Cambodia. Pero alam naman ng lahat yan, lalo na yun sa civil society, na talagang matinding problema ng korupsyon sa Cambodia. Bakit? Nandun na mga Pogo. Huwag na po natin antayin na lalong lumala ang cancer dito sa Pilipinas dahil sa mga Pogo na yan, lalo na dahil dyan sa mafia, sa godfather ng mga Pogo dyan, na naghahari-harian dyan ngayon sa Entertainment City. Hoy, pati ikaw umalis ka na ng Pilipinas. Hindi ka namin kailangan dito. Dali mo ang pera mo, pero mas importante sa amin na malinis ang hanay ng gobyerno at huwag nang lumala ang korupsyon sa Pilipinas. Layas na kayo! Meron na sigurong ibang pamamaraan na Tinalaga ako ni Presidente, tumawag sa akin yan. At na lalong lumala ang cancer. Hugas kamay na si Harry Roque. 'Di ba? Si Poncio Pilato. Samantalang isa siya sa nagdepensa.
dito sa Pilipinas dahil sa mga pogo na yan, lalo na dahil dyan sa mafia, sa godfather ng mga pogo dyan, na nagkahari-harian dyan ngayon sa Entertainment City. Hoy, pati ikaw, umalis ka na ng Pilipinas. Yun. Hindi ka namin kailangan dito. Dali mo ang pera mo, pero mas importante sa amin na Dali mo ang pera mo. Pinapalayas mo na ngayon pagkatapos yung pakinabangan. So, talaga ha. malinis ang hanay ng gobyerno at huwag nang lumala ang korupsyon sa Pilipinas. Meron naman, Layas na kayo! meron naman siguro ibang pamamaraan na mag-income yung pamahalaan. Kasi sinasabi nga, 2 billion, 1 billion, pinakamalaki yata nilang income sa isang buong taon, 6 billion ata. Well, alam nyo, yung kontrobersiya nga din na kinote ni Senate President ang Chinese Ambassador na ma-blacklisted na raw ang Pilipinas. Naniniwala naman ako na hindi pa tayo blacklisted. Eh, in the first place, kaya lang naman hindi nagbabiyahe mga Chino rito, may quarantine pa sila pag-uwi eh. Okay. Yung sinasabi naman niya na baka ma-blacklist tayo. Kasi nga, ang China, baka ang ibig sabihin sa turismo, the only way para yung mga Chino hindi po hindi magtrabaho kasi hindi makakapag-operate ang Pogo nang walang mga Mandarin speaking person. Okay? At yun ang kanilang number one requirement. So, yung mga Filipino dyan, mga utusan lang yan, taga-bili-bili lang, taga-walis-walis. So, kukonti lang. Parang isang Pilipino sa 10 Chino na nandyan sa loob. Now, ang mga turista ho kasi, ang ginawa ho ng gobyerno natin noong panahon nila, kaya mabilis na nag-boom dito yan, nagkaroon tayo ng visa-free policy para sa mga Chinese at pumapasok sila rito bilang mga turista. So yung iba ay dinadala talaga rito para diyan magtrabaho. Yung iba naman ina-abduct. Ganoon naman ang ginagawa sa kanila. Tapos persahan na pinagtatrabaho diyan sa mga Pogo hubs. Now, ang isa sa mga matindi rito yung 200 million na suhol na 'di ba ibinigay doon sa tawag yan sa NBI, kung saan-saan. At sabi nga wala pong natirang incheck sa kulungan. Lahat nakalabas. 200 million ba naman ang suhol? Lahat na deport. At ang naiwan yung mga ibang lahi, mga Vietnamese, Malaysian, yan. Sinasabi ni Harry Roque, malakas magsuhol, 'di ba? Nagiging malaking social cost nito yung paglala ng korupsyon sa Pilipinas. Dahil yung mga government employees, mga otoridad, susuhulan nila para mawalan ng problema at tuloy ang operasyon ng Pogo. Alam nyo, hindi na nga po bago yan eh. Alam na nga po nila talagang ganyan. Bakit pa nila kasi pinapasok rito? Bakit pa nila binuksan? At bakit po, kung talagang concern si Digong at itong si Harry Roque sa sambayan ng Pilipino, dapat bago pa bumaba sa pwesto si Digong, naglabas na ito ng kautusan ng pag-ban ng Pogo. Effective, di ba? Dapat immediately. O kaya naman, may transition period, but make sure na before the end of his term, which is June 30, 2022, dapat po nasiguro na nila na ban na ang Pogo. So hindi na magiging mahirap sa mga otoridad ng susunod na administrasyon na palayasin yung mga yan, na i-crackdown yung mga yan at paalisin sa Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, ang problema po natin dito, ang hirap ng kantiin nitong Pogo dito sa ating bansa. Naalala ko lang din tuloy, eto hong si Remulla, 'di ba? Sabi nga rito ni Clive Reyes, malinaw ba ang connection between Pogo or Pogos and PAGCOR? Yan, PAGCOR and Pogos, the government liaison that seems hard to break. Etong dating ABS-CBN reporter na si Gilbert Remulla, hindi ba't ito'y nakababatang kapatid po ni DOJ Secretary Boying Remulla? Yan, si Gilbert Remulla sits on PAGCOR's Board of Directors. 'Di ba? Bakit kaya po naman yata parang ang bigat ngayon sa administrasyon na ito na iban ang Pogo. 'Di ba? Pilit na hinahanapan. 'Yun ba ang suggestion ng kapatid ni Boying? 'Yun ba ang suggestion nila na huwag na natin silang iban? 'Di ba? Ano na lang piliin na lang ganun. Sabi ko nga kung hindi naman pala natin kayang i-manage ang Pogo rito,
Bakit hindi pa totaling paalisin yan? Ba't hindi pa, kaya gradual yung pag-alis nila? Oh, di ba? Eh sino ba ang unang-una na nag-welcome ng Pogo rito? Mga Rimulya. Yung kanilang property, yung Island Cove, diyan sa Cavite, yung isla, dating resort. Ang ginawa nila, ibinenta nila sa mga inchik. Sa loob lamang po ng ilang buwan, eh talaga naman, nag-transform yung isla at naging Pogo Hub. Diba? Kaya nga sabi ko, nako, ingat-ingat dapat ang ating presidente sa mga ina-appoint niya. Hmm. Kasi itong mga to, sabihin man nilang go-offer sila ng 1 million pesos para sa makapagsasabi ng koneksyon nila sa Pogo, alam nyo, hindi maaalis ang hinala ng taong bayan. Kasi parang conflict of interest ang dating eh. Sila, binenta nila yung property nila sa mga incheck para gamitin sa Pogo. Ngayon, nagkakaproblema na sa Pogo, bakit inappoint pa ang isa sa mga Rimulya diyan sa PAGCOR? Ang PAGCOR ang nagbibigay ng mga lisensya sa mga Pogo entities. Tapos ang PAGCOR ngayon, wala kang makita na konkretong aksyon laban diyan sa Pogo. 'Di ba? O ano ngayon to? Tuloy-tuloy pa ba ang PAGCOR natin sa pagbibigay ng mga lisensya? Kasi hindi naman po binaban ng gobyerno natin eh. At even Senator Amy Marcos, ayaw niyang paalisin ang Pogo. I-suspend na lang daw. Papalamigin yung papalamigin ang sitwasyon, 'di ba? Patatahimikin ng taong bayan kapag nakalimot na ang malilimuting mamamayang Pilipino, palihim na bubuhayin ng Pogo. Ganun ang kalakaran diyan eh. Pinalalamig lang ang usapin, pinalalamig lang ang issue. Eh palagay ko dapat po i-call out natin ang presidente rito, 'di ba? Eh wala naman silang nahihitang matino sa Pogo eh. O yung sinasabi ng 65 billion a year. Wala, hindi naman nagbabayad daw. Hmm. Ang masaklap pa nito, yung mga matitino sa Pogo, matitinong mga gaming o mga offshore gaming, nag-alisa na ng Pilipinas at nasa kalahati na po ang nawala. Ang naiwan dito, etong mga loko-loko na nagsasamantala. Bakit? Eh hindi po natin kasi maipatupad ng maayos ang ating mga batas. Dahil nagkakaroon ng lagayan. Kapag ka meron pong mga alingas-ngas, mga hulihan, ayan, may mga lagayan na nagaganap. Oo. 'Di ba? Kaya kinakailangan disiplina ang kailangan dito sa Pilipinas. At kung hindi natin kayang disiplinahin ang ating mga sarili laban diyan sa irresistible na suhol ng Pogo, eh dapat po ang ating gobyerno mismo, ang Presidente Marcos na, ang magpatigil diyan sa Pogo. Isang utos lang yan ng Presidente, tapos ang Pogo. 'Di ba? Kaya dapat gawin ng Pangulo natin 'yan. Wala na akong nakikitang Pilipino na magtatanggol pa diyan sa Pogo na 'yan. Wala na. Dahil maging sina Duterte, ayaw rin nila na ng Pogo. Eh, kumbaga, isinubo lamang tayo sa kapahamakan, tapos nito, eto na. Dahil hindi na sila yung tatrabaho para ito'y paalisin, ngaw-ngaw na lang sila. Ayaw na namin dyan sa Pogo, paalisin yan. Oh, pero yung responsibility, dapat naisip nila yon na pag ito ay pinapasok dito, at kapag ito ay nag-operate na dito, paano natin sila makokontrol? Kakayanin pa ba natin? Eh palagay ko, magiging mahirap na. Dahil ang mga mambabatas natin, eh mukhang ayaw ring gawin na magpasa ng batas na ito po ay iba na rito sa Pilipinas. 'Di ba? At tanging pag-asa na lang natin dito, presidente natin, ang mag-utos na isarado na lahat ng Pogo. Oh, umalis na rito sa Pilipinas, alisin yung mga equipment nila dahil puputulan sila ng supply ng kuryente at supply ng tubig. O, dapat ganun, 'di ba? Malupitan dapat dahil hindi biro ang perwisyo na dinulot ng Pogo kumpara sa kinikita ng gobyerno diyan. At hindi naman po mga Pilipino na piperwisyo lang eh. Pati ho yung mga dayuhan, putik na ng mga nabasa ko, yung mga napanood ko, pare-pareho kwento. Nagbakasyon lang dito sila, teacher, buntis. Ano nangyari? Inabduct ng puting van. Puting van na naman. Oh. Yung Malaysia na turista,
inabduct din at dinala dyan, pinagtrabaho sa Pogo. Pwersahan. That's slavery. That's human trafficking. Nadadala ka ng mga tao rito, dadalhin galing sa ibang bansa. Akala nila, Dubai ang pupuntahan nila at ang trabaho nila kasambahay. Ang ending nila rito pala eh hindi ho Middle East. Ah, ang ending nila sakit ng Luzon. Tapos pagtatrabahuin diyan sa Pogo. Hmm. Buti pa nga po yung Pasig. Alam niyo ba si Vico Soto? Yung Pasig, yung Pogo doon sa Pasig, pinasara niya na. 'Di ba? Pinasara niya na. Kaya sabi ko, ang ating presidente, ganun kadali lang din naman. Mapapasara niya yan. Ang mayor nga nagawa eh. Why not the president? Ano ang meron? 'Di ba? Ano to, pagka pinasara ni PBBM ito mag-iiyak ba si Senator Amy? Natutol? Bakit tutol si Senator Amy rito? 'Di ba? Kahit na sabihin natin na may mawawalang kita sa gobyerno, ba't palakasin po dapat ng ating gobyerno ang BPO industry, ang call center. Doon tayo talaga magtutok. At ang gobyerno, yung mga properties na marirecover, di ba, i-sequester na nila yan sa mga Pogo hubs na yan. At ipasailalim yan sa GOCC at parentahan ng gobyerno sa mga call center. Ganon, lalo yun dyan sa Porac. Oh, yung sa magaganda yung mga lugar 'di ba? Papasukan nila ng BPO 'yan. Kaysa sa magrerenta pa sa iba, mga pribado, diyan na. Dito kumita pa ng malaki ang gobyerno, 'di ba? Ay nako, sayang Okay, so iwan muna natin ito at buti na lamang ho. Tandaan niyo yung pangalan, no? Matthew So. Sinabi po ni Harry Roque. So isa na lang po yung aabangan natin, yung inanunsyo dati na kapag ka nalaman daw ho ng sambayan ng Pilipino kung sino ang nasa likod ng Pogo, magigimbal daw ang sambayan ng Pilipino. So nasa linya lang po yan ng Presidente, Vice President, mga senador, at leader po ng Kamara de Representante at Senate President. Nandyan lang po ang level yan sa kanila. Okay? Former President or current President, former Vice President, previous and current senators. At yan, nandyan lang po yan sa kanila pag sinabing magigimbal ang sambayan ng Pilipino. Sana nga po, pangalanan na ng magkaalaman na. Okay, Sir Carlos. Yan. Ayaw na ng mga Duterte ang Pogo kasi din na sila nakinabang. Oy, sabi nga ni Harry Roque, di ba? Nagbibigay ng cash resource sa presidente. Ay, sa gobyerno pala. And thank you po, Bobby Arcangel. Kakayanin yan, Sir JDB, kung talagang gugustuhin ng gobyerno na ipatigil ang gobyerno. Ang Pogo. Parang wala nang pagkakitaan ng gobyerno kung ipatigil ang Pogo. Yun nga yung mali 'Di ba? Kaya nga mayroong panukala na batas na gradual, 'di ba? Gradual ang phase out ng Pogo. Kaya lang ang problema, may mga senador tayo katulad nito ni Amy, sino pa ba? Yung mga pumirma yung mga hindi pumirma para sa gradual phase out ng Pogo. Ang kanya palang gusto ay suspension lang. Ang pangit naman ng gano'n, 'di ba? Bubudulin lang tayo. Pagkatahimik ng sitwasyon, saka naman na po uli pagaganahin ng hindi natin namamalayan. At syempre, dahil alam nyo naman ang korupsyon ng Pogo, malakas ang suhol, sabi ni Harry Roque, syempre naranasan nila Ang mangyayari, eto pong mga re-electionist, 'di ba? Kikita po 'yan, aalagaan po 'yan ng Pogo. Kaya po ang ating challenge sa ating presidente at alam kong minanunood rito na taga PCO, iparating niyo ho. Bago matapos ang taong ito, dapat phase out na ang Pogo. Meron pang 6 na buwan ang ating Pangulo. Ayun po ang aking hamon. 6 na buwan dapat po, phase out na yan. Huwag nang hayaang sumapit pa yung election season. Dahil po, wala na.
Diba? Magiging matindi na ang pressure diyan ng mga mambabatas natin na makikinabangan ng Pogo at makikinabang sa pera ng Pogo. 'Di ba? Kaya kailangan hangga't maaga i-phase out na yang Pogo na yan. Wala namang magandang naidudulot, 'di ba? Talo pa tayo kumpara doon sa tinatawag na social